Okay? Okay. For problem or situation 10 to 12. Siguro hatiin na natin ganyan. Okay? Okay. A cylindrical pressure vessel is fabricated from steel plating, okay, that has a thickness of 20 mm. The inner diameter of pressure vessel is, sultan natin, you have the thickness daw, which is 20 mm. The inner diameter of the pressure vessel is simply equal to 450 mm. And the length, and its length, and its length is simply equal to what? Simply equal to 2.0 meters. Sabi, what will be the maximum internal pressure that can be applied if the longitudinal stress is limited to 140 MPa and the circumferential stress is limited to 60 MPa. Ito na guys, tatandaan nyo mabuti kapag ganyan, di ba sabi natin, although alam nyo na ang maximum stress natin is the tangential stress, alam nyo na agad that, okay, actually mabilis lang to okay, alam nyo na agad that the tangential stress, tinan nyo mabuti, that ang hinahanap sa atin is the internal pressure. Tama. Alam mo naman na guys that yung maximum mo dyan, di ba, that the maximum stress na may experience mo dyan is technically the tangential stress. Lagay natin dito tangential or lagay natin or circumferential, which is PD over what? Over 2T. O sige, para ma-prove na lang din natin, is i-prove na natin in both cases. Since binigay sa inyo parehas dyan, siguro mabuti kung i-try nyo na rin, wala namang mawawala sa inyo dyan. Okay? Which is PD over 4T. Kung ipa-plug in natin to, technically, binigyan ka ng allowable longitudinal stress, ay allowable longitudinal stress na 140 dito sa kabila yun, 140, and for circumferential stress you have 60. Okay, so siyempre P, ang diameter na binigay sa atin is 450. Ang dali nga na to 2 multiplied by the thickness of 20. Ang P natin is simply equal to 5.33 MPa. Yun ay kung dito ka unang dumaan. Pero kasi if dito at hindi mo alam yung case, okay, ano yung diameter natin? We have 450. We have 4 multiplied by 20. Ang lilitaw dito, technically, okay, is 24.88 MPa. O di lumabas. Ayun dalawa. Di ba? Ayun Saka ito. Okay. Parehas nandyan. Ibig sabihin, isa lang ang tama dyan. Technically, kung ano yung maximum. 'Di ba? Ibig sabihin lang na to kasi guys, ulitin ko lang para lang may idea kayo. Yung pressure natin na yan na 5.33 MPa, pagka inag-apply ka ng internal pressure na 5.33 megapascal, okay? Ibig sabihin, ma-reach mo na yung 60 MPa na tangential, the allowable tangential stress. Gawin mo yung 5.50, sabi mo ganun, sabog ka na dyan, sabog ka na sa tangential bago ka pa makarating dito. Oo nga, tama naman. Sir, isip din naman tong 24.88 MPa. O sige, itong 24.88 MPa dito mo i-plug in. Sige nga, pag pinlog in mo dyan, mag-exceed ka sa 60 MPa. Ibig sabihin, sige, subukan mong balahan ng 24.88 MPa yung tangke mo, sabog ka dyan, mapupunit ka dyan tangentially. Kung ito yung kung ito yung tangke mo, ayan, for example, ayan. Okay, makulit ka, kinargahan mo ng 24.88, ibig sabihin, mapupunit ka pa ganyan. Okay, tama ba? Mapupunit, mahati ka sa gitna bago ka mahati ka sa gitna along this, ayan, mahati sa gitna yung cross section mo. Pag ganyan, mahating ganyan. Bago pa mahati kasi ang longitudinal naman natin, pag ganito yan Ang longitudinal naman natin, mahati ka pag ganito. So, bago ka pa mahati dyan, mapupunit na sa gitna yan, mabibiyak na yan dyan. Okay, mahati ng pag ganun yung, tangke mo. Okay, so that's for number 10. I hope nakukuha niyo yung mga ganong idea, kasi yun ang isa sa pinaka-basic na paraan to analyze the design. Kausapin mo yung sarili mo during quiz.
paano ba yung tama, ano ba yung dapat kong gawin kapag ganito, ganyan, ano ba yung condition, ano ba yung safe, ano ba yung ganyan. Dun kasi talaga magre-revolve lahat yun eh. Pansin nyo, may idea kayo sa formula pero wala kayong idea that the maximum is always the tangential. Sabog ka. Kasi lilitaw yan. Tama, parehas lilitaw yan. Ngayon mag-iisip ka pa. Huwag ka na kung doon ka pa mag-iisip, medyo masakit sa ulo yun. Mamali ka pa ng hula dyan, di ba? Ang gawin mo na lang, aralin mo na lang yung concept. Yung mga pinagsasabi natin dito, nakatagalog na nga. I-digest mo lang mabuti yun. I-instill mo sa utak mo, sa ayaw at sa gusto mo. I-digest mo siya. Okay? So, para hindi ka na ganun mahirapan. Okay? Now, what will be the minimum thickness of the cylinder if the longitudinal stress is limited to 140 and the circumferential stress is 60 MPa given the internal pressure is 30 MPa. So guys, siguro alam nyo pa rin naman that lagi nag-govern kapag nagde-design tayo, always choose the tangential stress kasi yun yung pinaka-may-stress, dun siya pinaka-mahina, dun mo siya i-design. Okay? Pero para sa kapakanan ng bawat isa, at total naman, wala din naman ako ginagawa ngayon, wala naman ako baby time, oh no, sad tayo dyan, sad tayong ganyan. Okay, so, i-check na natin parehas. Unahin siguro natin yung longitudinal. O, lagay natin sa kanan. Andito siya, baka may ADHD yung iba, andito yung longitudinal. O, lagay mo longitudinal to. For example, ito longitudinal. Okay. Kasi ako ganun Mana-OC ako pagka nagkapalit-palit. So, dito tayo, for example, you have 140 pa rin dito for longitudinal. Tama. 140. Ang given na P natin is 30 MPa. Ito guys, Okay. So, 30 MPa. So, 30, we have P. Okay, we have 30 MPa. Ano yung D? Yung D natin is, ano ba yung D na? Yung ba hinahanap? Thickness pala hinahanap. Okay, ang diameter natin is still the same. We have 450. Yan sinasabi ko sa inyo guys. Pagka wala nang binigay, ibig sabihin, gamitin mo yung nakaraan, yung kanina. Okay? Teka lang. Ayusin ko nga. Baka sabihin yung tinatamad na ako. Ako tinatamad, ala naman akong gagawin. Okay, we have 30. We have the diameter na 450 over 4, since longitudinal to, multiplied by the thickness T. Ang makukuha nyo dito is technically T, which is equal to, solve na natin. We have 140. Okay, we have 30, 450 over 4 multiplied by T. You'll get, or will get, tagal. Sige, lapit ko na nga. Ang natin is 24 point. Ang kuha natin dyan is 24.11 or sige 24.12. Ano ba nakagis choices? O 24.12. Lagay natin 24.12 millimeter. Now, ikot tayo sa circumferential. We have 60 MPa for circumferential or tangential. Okay? Again, 30 MPa. Given the same diameter, we have 450. Ito nga lang, pinagkaiba, 2T. Okay? So, palitan lang natin to. This is 60. Tsaka palitan natin to. Okay, this is Okay, ang makukuha natin na thickness dito is technically 112.50 mm. 'Di ba? Tandaan niyo mabuti. Okay? Ano yung mas safe dito? Ano yung mas safe? Kung kanina nag-govern ito. For this one, thickness, ano yung mag-govern? 'Di ba syempre mas makapal? Okay, halimbawa lang naman. Meron akong tubo. Okay? Meron akong tubo. Ngayon nakatayo ka dito. Tapos nakatayo ako dito ngayon. Ay, ikaw to. Ngayon, meron akong tubo. Ayan. Ayan yung tubo. Ngayon, ano mas masakit dyan tingin mo? Papaluin kita ng tubo na ganito kakapal? O papaluin kita ng tubo na 24.12 mm lang kapal? Technically, yung mas makapal, siyempre mas mabigat yun. Mas masakit sa ihampas yun, di ba? So, technically, mas safe dyan. Eto. Di ba? Mas matibay yan Baka pag pinalo natin yung 24.12 mm, baka maputol pa yan. Very 112.15 ako. Ayan, baka na. Okay. So, yun. O, burahin natin to. Baka sobrang violente naman, di ba? Ayan, burahin lang natin yan. So, for number 12, okay, and last number for this situation, tama. Yes, what will be the maximum stress if the internal pressure is 40 MPa? Maximum, ay binigay na sa'yo. Wag eto siguro, okay na to. That this is circumferential or tangential. Alam mo na yan yung maximum mo. We have the P, D,
over 2T. Sobrang dali ng problem na to, no? I think na-solve nyo to lahat. We have the P, the internal pressure is 40. We have the D, which is the diameter na 450 times twice ng thickness. Ang thickness natin is given, we have 20. Okay? So, basically, 40. We have 450 times the thickness na 20. Lilito kasi dito is technically 450. Pero wala sa choices. 450 MPa. So, kung wala sa choices yan, guys, technically, kailangan yung palitawin. Tama, ito, i-box nyo na yan. Huwag na kayo mag-doubt. Wala lang sa choices. Okay, kasi nangyayari din naman talaga yun. Pero, kung gusto nyo naman, subukan nyo i-back solve. Okay? Kung saan magkakaroon ng, tsaka natin i-explain yun, for example lang, sinubukan nyo yung, for example lang, tsaka natin i-elaborate yung mga back solve na ganyan pagka nasa CFE na tayo. For example lang, nag-back solve ko dito. Okay, sinubukan mo yung 562.5 MPa. We have 562.5 is simply equal to P 450 to 20. O ilan yan? 562.5 x 450 2 times 20. So this is equal to 50. Yung pressure mo dito is equal to 50 whole number. So technically baka yan yun na mali lang siguro na plug in. Anyway, sabi naman natin pagka nakalagay din dito that kung wala sa choices, i-prove mo, ipakita mo kung ano talaga yung dapat na sagot. Pero so ibig sabihin, hindi naman kasi tayo naka-base dito sa choices. Okay, naka-base tayo dito guys, doon sa may final answer mo sa solution. Okay, so kung alam mo yung concept at hindi talaga nakalagay dyan, or 40 talaga, ang alam mo na sinabi pa sa inyo na 40 yung internal pressure natin. Okay, ibig sabihin, sundin mo yun. Okay, dapat ang sagot mo dito is 450 MPa. Unless otherwise, sinabi ng instructor yung correction. Okay, ganun lang naman ka-basic yung mga quiz natin ngayon. Okay, so that's for situation 10 to 12.